Shabbat Shalom sa bawat isa sa inyong lahat. Tayo ay nagbibigay ng taus-pusong pasasalamat kay Hashem sa pagbibigay biyaya niya sa atin at parating mayamang kagandahan loob dahil sa kabila ng naputulang koneksyon ng internet dito sa inyong lingkod, napanumbalik after an hour and a half yata. But just the same, ay naririto muli. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, kung anong oras man ninyo aabutan ang video teaching na ito mula sa delayed. Kaya tayo ay magpipista sa ating salitang kayumanggi sapagkat sapagkat napakaganda na ito ay ating matalakay at magkaroon tayo ng kalayaan at talagang gamitin natin ang ating sariling wika naka-naka dahil kadalasan ay nagtuturo ako sa salitang banyaga mula sa aklat ng Torah, sa Tanakh, sa Hebrew ay isinasalin natin sa salitang banyaga. Ngunit ngayon ay tayo ay sa wikang Kayumanggi, wikang Tagalog. Tayo ngayon ay nasa dalawang parashot para matapos ang Sefer Bamidbar. At walang anumang bagay na aksidente kay Hashem. Talagang ang Torah, ang Torah ay kailanman hindi naging isang history book. Hindi yung kwento ng mga naging na kaganapan sa buhay ng ating mga avot o patriarchs. Hindi. Sila Abraham, sila Isaac, sila Yaakov, ang bayang Israel, panahon nila Moishe Rabbeinu, hindi. Ang Torah ay ang instruksyon ni Hashem sa buhay ng tao. It is a divine instructions and guidance and direction ni Hashem sa buhay ng bawat isa. Kaya ang Torah, syempre, para ito sa bayang Israel dahil sila ang tumanggap ng banal na Torah samantalang ang mga bansa sa buong sangkatauhan ay hindi ito tinanggap ng mainit. Ngayon na lamang dahil inutusan ni Hashem ang bayang Israel, ang mga Hudyo upang maging liwanag sa lahat ng mga bansa sa buong mundo or Lagoyim, the light to the Gentiles. Ang kanilang liwanag, natural, ay ang banal na Torah. Dahil ang Torah ay tinatawag din na the Torah is light. Yan ay makikita natin sa aklat ng Proverbs chapter 6 verse 23. Hindi lang siya instruction for life, hindi lang din siya liwanag, pagkus ito ay messianic. Ibig sabihin, dito pa lamang sa aklat ng Torah, the first five books, ay pinakilala na ang ating Panginoong Yeshua sa sa mga magiging kaganapan sa mga huling araw. Ibig sabihin, ito rin ay prophetic. Ang ibig sabihin ay isinasaad din ang mga mangyayari at nangyayari sa end times, akrit, hayamim. Dito sa huling natitirang ah, parashot sa aklat ng Bamidbar or Numbers, makikita natin dito ang balangkas ng puso ni Hashem dahil ito ay isinulat mismo sa puso ng Panginoon Diyos. Hindi ito ginawa ng sino mang tao. It was already handed down by Hashem in Hashemayim doon sa kamay ng kanyang lingkod na si Moshe Rabbeinu.
Kaya sinabi ni Haring David, ang sabi niya ay ang Torah, the Torah of Hashem is perfect. Perfect, ganap, complete. Ibig sabihin, nandiyan dyan na lahat. Si Haring David yan restoring the soul. Pinagpapaging ganap ang kaluluwa ng tao. Sa makatuwid ay napakalalim niya. Ang kanyang diin, ang kanyang mga ang kanyang mga mensahe ay makikita mo sasagot panapat ika nga panapat kasagutan sa lahat ng mga ulat, issues, sirkumstansya ng buhay ng tao. Kaya dito sa ating pagpipistahan ngayon, Parashat Matot. Parashat Matot, ito ay makikita natin sa aklat ng Bamidbar o aklat ng Numbers, kabanatang 30. Babasahin ko ang mga talatang 2 at 3 lamang. At ito rin, ang isa pang back-to-back ng Parashat Matot ay Parashat Masay o sa iba ang tawag nila Masay. Ito yung huling-huling passage o portion or sidra ng Bamidbar bago tayo magsara ng aklat ng Bamidbar, bago tayo pumunta doon sa ikahuling aklat, the Sefer Devarim o the Book of Deuteronomy. At basta natin maigi ang mga nilalaman ng mga salitang ito. Dahil dito, hindi mo makikita ang gustong sabihin ni Hashem kung ang aasahan mo lamang ay ang mga translations. Translation sa Tagalog, translation sa English, at sa iba't ibang lahi na lingwahe ng mga iba't ibang lahi. Kahit ang salita sa Grego, hindi mo ito mababanaagan. Bakit? Sapagkat ang Torah ay talagang original na isinulat sa banal na daliri ni Hashem sa wikang Hebreo. At ito ay malalim sa pamamagitan ng bawat bawat kahulugan nito ay pinapakita ni Hashem sa mga letra ng bawat salita. Imaginin mo, bawat letra sa bawat salita, iba paano kung merong 3, 4, 5, 6, 7, 8 na letra sa isang salita, ibig sabihin napakadaming kahulugan. At ito ang liwanag sa dinaraanan ng bawat humahanap kay Hashem. Sabi niya, the way is the way of pleasantness, and its path is the path of peace. So, the way of pleasantness and the path of shalom, path of peace. Kaya patuloy natin buksan ang ating mga puso at ating pagpistahan. Ngunit bago ang lahat, hayaan ninyong ako'y dumalangin kay Hashem minsan pa. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Blessed are you, Hashem, our God, King of the universe, who has sanctified us through his commandments and commanded us to engage ourselves in the study of Torah. Galeina ve'avita niflaot mitoratecha. Open my eyes that I may see wonders of your Torah. Bezechut Melech HaMashiach Yeshua Adonai. In the merit of King Messiah Yeshua our Lord. Bamidbar chapter 30 verses 2 and 3. By the Bear Hashem El Rashi Hamatot Livnei Israel Limor. Ze Hadavar Asher Tziva Hashem. And Moshe spoke to the heads or the princes, the Nasiim, or the leaders
of Israel, saying, This is the word of the commandment of Hashem. Take a close look, my dear friends. Kadalasan, mababasa natin kung kayo ay nagmamatsyag maigi sa mga salita ni Hashem, parating niyang sinasabi sa unang entrada ng kanyang mga salita, parating niyang sinasabi, Vaidaber, Hashem, El Moshe, Lemor. And Hashem spoke to Moshe, saying, o kaya naman ay kausap niya si Aaron, o kaya kinakausap niya ang Binay Israel, ang sons of Israel. By the bear, Binay Israel, uh, by the bear, Hashem, El Binay Israel Lemor. So hindi ganoon eh. Ito, by the bear, Moshe, and Moshe spoke, hindi si Hashem. Moshe spoke to Rashi Hamatot. Rashi means the leaders. Ang singular ng Rashi ay Rosh. Ibig sabihin ng Rosh, the head, or the leaders. Sabi niya, Rashi, the plural. Ibig sabihin ito ay yung mga heads of the matot, hamatot. Pag sinabi mong matot, it is the plural of the word mate. The word matot refers to the tribes, or not just the tribes, ito ay pinatutungkol din dun sa staff, mate, the staff, or the rod, yung baston na hinahawakan parati ng mga leaders of Israel. Pangunahin na si Moshe Rabbeinu. Ngayon sabi niya, Moshe, Rabbi Daber, Moshe El Rashi Hamatot, Livnei Israel, before Israel, saying, Lemor, Ze Hadavar, Asher Tziva Hashem, this is the thing, Ze, singular, this is the word, the word Hadavar, Asher, which Tziva Hashem, which Hashem commanded. So, let us move on with this. Ang sabi niya sa verse 3, Ish ki yidor neder ha Hashem, or la Hashem. If a man takes a neder, takes a vow to Hashem, the word neder is the singular of nedarim. Nedarim is the plural of vows. Panata, pangako. Ang sabi, ang sabi dito ay Ishki Yidor Neder La Hashem. If a man takes a vow to Hashem, o Hishava, Shavua Lesor, Isar al Nafsho, Lo Yachiel Devaro, or swears an oath to establish a prohibition upon himself, he shall not desecrate his word of promise. Kapag ang tao ay may ipinangako kay Hashem, hindi niya ito maaaring ipawalang bahala. Hindi niya ito maaaring hindi sundin. Ibig sabihin, pag nag-establish siya ng prohibition upon himself, ano yung prohibition? Pag meron Sino yung siyang magdadala? meron siyang ipinagbawal, paki paki-mute ang inyong gadget, paki-mute ang inyong gadget. Salamat. Kapag binawalan niya ang kanyang sarili, halimbawa, inuutos ni Hashem na tayo ay kumain at para tayo ay maging malusog sa pang-araw-araw. Pero ang tao, hindi siya kumain kasi meron siyang panata
Meron siyang hinihingi na malalim na bagay kay Hashem. Kaya yung kanyang panata o deder ay hindi siya kakain. Yung mga iba namang panata hindi magpapagupit kasi siya ay nagpapanata para hindi maging itsurang maayos ang kanyang ang panlabas dahil meron siyang hinihingi ng malalalim na bagay kay Hashem. Ito yung mga ilan lamang sa mga halimbawa ng nedarim, ng vow o ng pangako. Ang mga sinabi niya rito ay Kikol hayotse mipiv ya ase, according to whatever comes from his mouth shall he do. Napakalalim nito eh, para ating pagbulay-bulayan. Ang mga tanong ko sa inyo ay, bakit kaya sa tingin ninyo, si Moshe ang nagsalita rito at hindi si Hashem? Dahil isang bagay na napakalalim na kautusan, di ba mas maganda kung si Hashem natin maririnig na siya ang nagsasabi, bakit si Moshe Rabbeinu? At ano tong sinasabi niyang hindi mo basta hindi tutuparin ang iyong mga pinangako o mga pinanata, mga salita na lumabas sa iyong mga labi, huwag mong hindi ito tutuparin. Bago ko ituloy ang paksang ito, nais kong ipaalala sa inyo yung mga kaugaliang salita sa Hebreo, sa bayan ng Israel, na tinatawag na Ma Shehayahu Shehiye. Ibig sabihin, whatever has been is what will be. Uma Shenasa Hu Sheyeasa. And whatever has been done will be done. Ve'ein kol chadash tachat ha-shamesh. For what there is nothing new under the sun. Yun daw pong nangyari ay mangyayari ulit. Yung mga sinabi ay magaganap na ulit sapagkat walang anumang pagbabago sa ilalim ng araw. There is nothing new under the sun. Huwag natin kakalimutan yan. Whatever comes around, goes around. Yung mga nangyayari ay mangyayari ulit. Ang plano ni Hashem ay paikot-ikot na cycle lamang. The plan of Hashem is in a circular cycle. It is circular. Paikot-ikot yan. It is not linear. Isa pang parating sinasabi ng mga sages, may their names be for a blessing, yung salitang Maase Avot Siman Labanim. Ibig sabihin doon, Maase Avot Siman Labanim, yung mga ginawa ng ating mga avot, ginawa ng ating mga ama sa pananampalataya ay mga sinyales, siman. Ito ay mangyayari din sa mga anak. Ibig sabihin, yung tinahak ng ating mga avot, mga patriarko, sila Abraham, Itzkak, Yaakov, ay mangyayari din sa mga anak. Sa mga anak-anakan, sa ating lahat. Bakit? Dahil ang ating mga avot, patriarchs, ay mga ama natin sa pananampalataya. At ang gusto ni Hashem, ang kanilang antas ng pananampalataya ay ating i-emulate, gayahin natin dahil doon nalulugod si Hashem. So, ang tanong ay sasagutin natin ng panakanaka, ng dahan-dahan. Bakit si Moshe Rabbeinu ang nagsalita? Bakit hindi si Hashem? Ang sagot po dyan, sapagkat itong paksang ito sa Parashat Matot ay isang aral na mismong si Moshe Rabbeinu ay kanyang ibinabahagi. Aral ito
ng kanyang buhay. Isang isang mabigat na leksyon o aral ng kanyang sariling buhay na tinatawag niya ang mga pinuno ng bawat tribo, Rashi Hamatot. Ibig sabihin, tinawag niya yung mga pinuno para yung mga pinunong yun magsilbing aral din sa kanila. At maituturo din ng mga Rashi sa bawat mga Shevatim or mga tribes or Matot yung tinuro ni Moshe Rabbeinu. Ano ba ito? Kung mapupunan ninyo, merong nagawa si Moshe Rabbeinu na nagsilbing napakalalim na sugat sa kanyang puso. Siya ay nagkaroon ng malaking pagkakamali. Bagaman hindi niya ito sinasadya, ngunit ito pa rin ay pagkakamali. Kaya yung sinabi niyang ito patungkol sa mga nether o nedarim sa mga pangako ay ito'y patungkol sa kanya, sumasalamid sa kanyang sariling buhay. Meron siyang ginawa na hindi niya dapat ginawa. At dahil doon sa kanyang ginawa na hindi niya dapat gawin, hala, hindi siya nakapasok o hindi siya pinapasok ni Hashem doon sa lupang pangako. Yung lupang pangako na ipinangako ni Hashem mismo mula pa kila Abraham, Isaac at Yaakov. Yung oath na kung saan ay babalik ni Hashem, dadalhin ang kanyang mga anak sa lupang pangako sa tamang panahon ni Hashem. Isipin mo si Moshe Rabbeinu na pinaka-umiibig kay Hashem. Sinabi niya kung tatanggalin mo ang bayang Israel, tanggalin mo na rin ang pangalan ko. Ganun niya kamahal ang bayang Israel na kung saan ay nakatadhanang makapasok sa lupang pangako. Tapos siya ay nagbata sa 40 taon bilang bilang rebe, bilang pastol ng buong bayang Israel. Nagmahal kay Hashem nang walang anumang pakundangan. Tapos yung pinaka pangako na papasok sa lupang Israel, sa lupang banal, abay siya ay hindi pinapasok. Abay, hindi ba napakasakit nun? Ikaw na nagmamahal ka kay Hashem, gusto mo bang sabihin, gusto mo bang maranasan yung hindi ka pwedeng pumasok sa banal na lupa? Abay, parang, parang sinakluban ka siguro ng buong langit at lupa kung mga salitang ating ilalarawan. Ito ang bagay na pumapaloob doon sa Parashat Matot. Nasanay si Moshe Rabbeinu doon pa lamang sa kada uutusan siya ni Hashem. Gagamitin niya yung kanyang mate. Mate means the rod or the staff, yung tungkod o baston. Parati yan. Pag may Ayun. pag-uutos sa kanya, gagamitin niya yung kanyang baston o yung kanyang staff o yung kanyang mate. Sabi ito sa aklat ng Shmot, Exodus, chapter 17, verses 5 and 6. Sa parashat Beshalach, Vayomer Hashem el Moshe. Hashem said to Moshe, Avor lifnei ha'am ve'chach itecha misechnei Israel. Bring with you some of the elders of Israel. Tapos sabi, umatecha and your staff. Umatecha and your staff. Sabi, asher hikitabo et haor chach be yadecha belachta. And in your hand take your staff with you as you struck the river and go.
So, kung naalala ninyo, nung gumawa ng himala si Hashem, ginawa niyang dugo yung tubig ng Nilo. Ang utos ni Hashem ay paluin mo, smite, strike the river Nile, and that river will be turned into blood. Diba? Kaya kada may uutos si Hashem, parati niyang inuutos na kunin mo yung iyong matay. Kunin mo yung iyong staff, yung iyong baston. At pagkatapos paluin mo yung Yamsuf. Ito yung the Sea of Suf, bago nahati, 'di ba? Bago nahati yung yung Yamsuf. Ang ginawa na naman, inutos na naman ni Hashem, paluin mo ng iyong baston ang ilog ng Yamsuf. So parating parang pumasok na sa kanyang psyche, sa kanyang conscience, sa kanyang consciousness, na kada may utos si Hashem, ay kukunin niya. Pinag-utos, kukunin niya yung kanyang mate, yung kanyang baston, at pagkatapos papaluin niya. Papaluin niya yung tubig, at pagkatapos may gagawing himala si Hashem. Kaya ang sabi rito, you are to smite or strike the rock, and the water will come out of it, so the people can drink. Moshe did this in the sight of the leaders of Israel. So nakasaya niya. Dahil utos naman yun ni Hashem eh. Tapos dito sa Bamidbar, Numbers chapter 20, starting from 7 to 11, ito naman ay nasa Parshat Chukat. Ang sabi, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. And Hashem spoke to Moshe, saying, listen to this, verse 8, Kach et hamate, take the staff or rod. Ayun na naman, tinutusan siya na dalhin daw niya yung kanyang baston. Si Moshe, kung ini-imagine ko, pasok na yun sa kanyang consciousness. Oh, ayun na naman, yan na, kasi kukunin ko na, gano'n. Pero sabi ni Hashem, ay eto, Vehachel et haeda ata, and gather the assembly together, Ve'aharon achicha, and your brother Aharon. Tapos sabi, Vedibartem el Hasela le Einehem, and speak to the rock before their eyes, and each shall give its waters. Sinabi ni Hashem, kunin mo yung baston mo, at pagkatapos isama mo, ito na naman, isama mo yung mga leaders ng Israel. At pagkatapos, ang sabi ni Hashem, Vedibartem el Hasela Le'enehem, and speak to the rock before their eyes, and it shall give its waters. Venatan mimav vehotseta lahem mayim min hazela vehishkita et haida ve'et be'iram. And you shall bring forth. Ang sabi ni Hashem, and you, Moshe, shall bring forth water out of the rock, and you shall give the congregation and their beast drink. So, isang bagay na nagkamali ng malaki si Moshe Rabbeinu, imbis na kausapin niya, salitain niya, speak to the rock, hindi niya ginawa. Nasanay siya na kukunin yung baston, at pagkatapos niyang kunin yung baston, papaluin niya yung tubig. Kung yung tubig ang ipinuutos niya siya. Ano una?
Pinapapalo ni Hashem yung bato. Kaya pinalo niya yung bato. Umagos ang saganang tubig dun sa bato kasi inutusan ni Hashem na paluin niya yung bato. Pero sa Bamidbar chapter 20, walang sinabi si Hashem na paluin mo yung bato. At dun sa panahong yon, nagalit ng gusto si Moshe sa sobrang katigasan ng ulo ng bayang Israel na tinawag niya, "You rebels! Kayong mga matitigas ang ulo. Hanggang kailan ba ibibigay ang inyong mga hinihingi, ang inyong dinidemand?" Sa sobrang galit ni Moshe Rabbeinu, hindi niya napakinggan ng gusto. Akala niya ganun pa rin yung mga utos. So, ang ginawa niya, pinalo niya ng 2 beses yung bato. Hindi naman pinapapalo ni Hashem yung bato. Ang sabi ni Hashem, magsalita ka sa bato. Speak to the rock, and then you shall give water. You, Moshe, shall give water. Ang ibig sabihin, Moshe, ikaw ang mag-aabot ng tubig sa buong Israel at paiinumin mo ang bayang Israel kasama ng kanilang mga hayop. Dahil doon, nagalit po si Hashem. At dahil doon, Oha jahat. hindi na siya Oh, pinapasok sayang. sa Opo. lupang pangako. Mm. Ano ang mensahe na nais sabihin ni Moshe kung bakit niya pinatawag ang mga pinuno ng mga tribo ng Israel? Sinabi niya na ito ay aral sa aking sariling buhay na huwag na ninyong gayahin pa. Ibig sabihin, yung pong simbolo ng mate o ng baston, ito ay simbolo ng pamunuan. Ito ay simbolo ng leadership. Pag meron kang hawak na baston, ikaw ay pinuno. Naalala ba ninyo nung utusan ni Hashem si Moshe Rabbeinu na kunin ang lahat ng mga baston ng mga pinuno ng tribo ng Israel? Naalala niyo ba yon? Nakita natin doon na ang sabi ni Hashem, yung baston na magbubulaklak, magkakaroon ng dahon. Ito yung tuyo na yun, puro patay na yun eh, patay na baston yun eh. Yun ang taong aking pinili. At makikita natin doon sa 12 baston, yung baston ni Aharon Kohen Hagadol ang siyang namulaklak at nagkaroon ng mga dahon. Ibig sabihin, yun ang kalooban ni Hashem na ang kanyang pinili ay si Aharon Kohen Hagadol na maging high priest ng buong bayang Israel. So, malaki ang kinalaman ng baston sa buhay ng mga Israelita. Ito ay simbolo ng pamunuan at ito ay simbolo ng authority, kapangyarihan, kapangyarihan at pamunuan. Pero ang sinasabi ni Moshe Rabbeinu, bagamat mayroong itong baston, simbolo ng kapangyarihan, simbolo ng pamunuan, mayroong higit pa na mas makapangyarihan na ibinigay ni Hashem na ako ay natuto. Kausap niya yung mga Nesiim, kausap niya yung mga leaders, kausap niya yung pamunuan. At ito ang salita, ang kapangyarihan ng iyong bibig. The power of speech, power of your tongue, the power of your words. Na kung saan mas higit sa authority, higit pa sa leadership position, mas makinang
at mas nakakabago ng tao, nakakapagpabago ng kaluluwa ng sino mang tao. Ito ang kapangyarihan ng salita. Yung nether, the vow, promise, word, isang bagay na kung saan kapag ito ay ginamit sa tamang gamit, ito ay makapagbabago ng tao. Makapagbabago ng sambahayan. Makapagbabago ng isang lungsod. Maaaring makapagbago ng isang bansa kapag ito ay ginamit sa wastong paggamit. Kaya dito yung makikita po natin na isang malaking aral bago pumasok ang bayang Israel sa lupang banal, Promised Land. Dito, pakaingatan ninyo ang pinakamakapangyarihan sandata na binigay ni Hashem sa ating lahat. At yan ang sandata ng ating labi. The power of speech, the power of our tongue. Death and life are in the power of your tongue. Kaya nga, kapag tayo ay mananalangin at kapag tayo ay taus-pusong nananalangin at sanay tayo sa pag-iingat sa ating mga bibig, sanay tayo sa hindi pagsasalita ng anumang walang kabuluhang salita, ibig sabihin nun, kapag tayo ay gumamit ng ating mga labi, ito ay gagawa ng mga himala mula sa sangkalangitan. It will produce the power of God for the people whom we are praying for. Sabi ng banal na kasulatan, the effectual fervent prayer of a righteous man avails much. Ang makapangyarihang padalangin ng matuwid na tao ay gumagawa ng mga dakilang bagay. The power of the tongue. At dito, isang aral na kay Moshe Rabbeinu upang sa gayon ay maibigay niyang kanyang patutuo mismo sa mga Rashi El Matot, sa leaders and princes, sa heads of the tribes of Israel para hindi na rin sila magaya sa pagkakamali ni Moshe Rabbeinu. At dito naman sa huling parasha, the last parasha of Sefer Bamidbar is called Parashat Masay or Masai, depending on what you are comfortable in pronouncing the Hebrew word. But I would prefer to call it Masay. Masay. Ano ba itong Masay? Ito yung mga journeyings. Ito yung mga mga paglalakbay ng bayang Israel from point to point, from the point of departure to the point of destination, from the point of origin to the point of arrival. Ito ay maingat na sinabi ni Hashem. And they traveled from this place to that place, and from that place to that place, and from that place to that place. Walang tigil na sinabi yun ni Hashem. Yung journeyings, ibig sabihin ng Masay, yung pagta-travel ng bayang Israel. Now, ano ang mahalaga dun sa the point of departure to the point of arrival or destination? Ano ang mahalaga doon? At saka bakit paulit-ulit? When they reach Elim, and from Elim, they arrived to this place.
And from this place they arrive to that place. Why is that important? At bakit inilagay sa pinakahuling parashat sa Sefer Bamidbar? Again, my dear friends, napakalalim ng mensahe ni Hashem. Ang ibig sabihin nun, it is a journey of our soul. The Torah teaches us about the journey of life. It Gimana? is about the journey of our soul. At dahil dito, Ibaba mo yan, ibaba madalas mo. sa atin na Ibaba mo. please pakisara ang inyong Yan. June, naka ano ka, naririnig ko yung iyong boses. Please, ipaki-mute. So, matutuloy ko lang, ano? Madalas tayo mga tao, pag meron tayo mapapait o hindi magandang karanasan, gusto natin ito kalimutan. Sabi nga ay, we burn the bridge. Pag hindi maganda ang ating mga nagawa o ginawa doon sa ating nakaraan, ayaw na natin ito maalala. Ayaw na natin ito marinig. Pero tandaan po natin, si Hashem ang parating nasa likuran ng ating buhay kung papaanong isinulat niya ang talaan ng ating paglalakbay. Ito ay inaasahan niya na magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat, a heart of appreciation. Kahit dun sa hindi magagandang karanasan natin sa ating buhay, na kung saan tayo ay talagang nagkamali, nagkasala, nagkaroon ng maraming mga kabiguan, still, wag po natin kakalimutan na doon sa mga pangit na nakaraan, doon sa mga pagkakasala, doon sa mga kahihiyan na natamo natin dahil sa mali-mali nating kapasyahan, nandoon si Hashem. Nandoon siya upang kanyang ibangon tayo. Kaya nga tayo nakarating dito sa dako na ating kinalalagyan para sabihin natin, ako ay itinawid ng Diyos mula sa aking mga karanasang mapait, nakakahiya. Ayoko nang maalala. Hindi pala ito dapat baliwalain sapagkat sa dami man ng aking kasalanan, ang kamay ni Hashem ang nag-akay sa akin sa tagumpay. Nilinis niya ng walang kapaguran ang aking dinaanan. Ito man ay pangit, ito man ay nakakahiya, ito man ay nakaka nakakabigay ng kapintasan sa pangalan ni Hashem. Dito ko dapat pasalamatan ang aking Diyos because His love endures forever and His mercies endures forever. My dear friends, this parashat Matot and Mas'eh are parashot or passages from Scripture na ating babaunin, tataglayin na kalakasan ng ating mga kaluluwa, ng ating Diyos na kung saan ay nagdala sa atin sa umpisa, iuuwi tayo hanggang sa katapusan. Merong isang Batikanan na Chinese na nagsabi, the journey to 1,000 miles starts with a few steps. Kahit ganong kalayo, kahit ganong kahaba ang ating journey, ang ating patutunguhan, parating ang simula ng ating mga hakbangin ay inutos ni Hashem.
Maaaring hindi natin maintindihan. Maaaring marami tayong mga katanungan. Maaaring marami tayong mga pagtataka. Pero dahil sa pananampalataya, dahil sa pagsisising dalisay, yes, doon sa dalisay na pagsisisi, lahat yon ay dadalin tayo ni Hashem patuloy sa tamang matuwid na destinasyon na landas. At yan ay walang iba kundi ang banal na pinangakong bayan, Israel. Nawa, dumating ang araw na lahat po tayo ay magkikita-kita doon sa lungsod ng hari na ang pangalan ay Jerusalem. Jerusalem. Dahil doon ang pinakahuling hantungan o himpilan ng ating mga kaluluwa. Nawa ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Itzkak at Diyos ni Jacob ay pagpalain ang journey, ang landas ng iyong kaluluwa. Huwag kang malungkot sapagkat ang Diyos ang pinaka nilalaman ng kanyang kaluwalhatiang storya. Siya, it's all about Him. Hindi ito about us. Hindi ito patungkol sa ating nakaraan. It's all about Him na kung saan nagdala sa atin mula sa dilim patungo sa liwanag. Mula sa pagkabagsak patungo sa pagtayo na muli. Mula sa pagkakamali patungo sa pagtutuwid. Mula sa lahat ng ating mga pagkabangbangan patungo mula hanggang sa kaalaman, sa kalooban ng ating banal na Diyos. Shabbat Shalom, my dear friends. Lehitrot ve Kol Tov.